Daang-daang libong Pilipino nakakalat sa buong mundo. Matatagpuan sila sa mahigit 180 bansa sa 7 kontinente. Tinitiis nila ang lungkot na mahiwalay sa kanilang pamilya para magbigay ng magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Narito na po ang programang magpapakita ng tunay na drama ng buhay ng ating mga kababayang nasa ibang bansa at magbibigay ng impormasyong makatutulong sa mga nais magtrabaho sa ibayong dagat. Magandang gabi po. Ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Ako naman ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Makisaya, makiisa. Silipin natin ang buhay ng mga Pinoy Abroad. Malayo man, malapit din, nagbibigay sigla sa damdamin. Sa alaala ng ngiti mo, lumiliwanag ang mundo. Malayo man, malapit din sa'yo. Sige, ingat sa biyahe ha. Uy, thank you ah. Alam mo, sobrang excited na ako mamit yung mga kababayan natin sa Tokyo. Ako naman, pupunta akong Cebu ngayon dahil balita ko ang mga boksingero natin dun. Sikat daw ngayon sa Japan. Uy, okay yan ha. Balitaan mo ko. Sige. Tawagan Okay, tayo. ingat, Sige, ingat Bye, ha. bye. Ingat ka Bye-bye. sa biyahe mo. Ingat. Welcome to Japan! First time ko po sa Japan at talaga namang super excited ako na libutin ang mga kilalang landmarks dito. At syempre, samahan nyo rin akong puntahan ang mga tambayan ng mga kababayan natin dito sa Tokyo. Hello sa Pilipinas! Hi, Pilipinas! Hi, Sir Noel! Hello! Isa ang Japan sa 3 pangunahing destinasyon ng mga Overseas Filipino Workers o OFW sa buong mundo. Pagdating sa teknolohiya, Japan daw ang nangunguna. Aba, sa taxi pa lang, mukhang totoo nga ito. Bawat sasakyan dito sa Tokyo ay may tinatawag na navigator. Nakikita. Siya yung nagbibigay ng directions dun sa pupuntahan namin. Is that right? Hi! Right! Hey! Pero mukhang may kamahalan din ng taxi rito sa Tokyo ah. Ang flag down, 660 yen o 330 pesos. At bawat patak ng metro, umaabot sa 40 pesos. Kung naghahanap naman ng mas mura at mas mabilis na alternatibo, tren ang sagot dyan. Nasa 100 piso ang pinakamurang tiket sa tren. Pero sulit na ito dahil mas mabilis pa sa alas 4 ay mararating mo na ang destinasyon mo. Pero teka muna, first time kong sumakay sa tren dito sa Tokyo at medyo nakalilito ang mga instructions. Buti na lang at may mabait na Pinoy na agad tumulong sa akin. Puro mo pa yung 200. 200. 200. Ah, okay. Sige. Thank you. Salamat. Talaga namang kahit sa ang sulok ng mundo, likas na matulungin ang Pinoy. Siyempre, may dugo tayo eh. Hindi pwedeng kalimutan yung lahi natin. Salamat po. Sa sentro ng Tokyo dito sa Roppongi, nakatayo ang Embahada ng Pilipinas kung saan mula Lunes hanggang Sabado, dagsaan yung mga kababayan nating OFWs para asikasuhin yung kanilang mga papeles. Di raw bumababa sa 300 Pinoy ang pumupunta sa Embahada dito sa Tokyo kada araw. Pero ayon kay Consul General Claro Cristobal, mas marami pa ring Pinoy ang walang record sa Philippine Embassy. Meron tayong mahigit sa 185,000 Filipinos registered sa Japan. Pero yung database natin ng mga Pilipinong pumunta sa embahada upang magrehistro, only around 6,000 have done so. Hindi lang puro reklamo ang tinutugunan ng ating embahada. Maaari rin silang mag-issue ng pasaporte, driver's license, birth registration at iba pang mahalagang dokumento. Nasa kapangyarihan din ng embahada ang magpakasal ng ating mga kababayan dito sa Tokyo. Bihira ang nakakaalam nito, pero magandang bagay sigurong malaman na sa loob ng isang taon, at least 5,000 marriages ang ginagawa dito sa embahada.
Maaari ring tugunan ng embahada ang pangangailangang pinansyal ng OFWs. Marami na tayong kababayan na walang pamasahe, walang pampagamot, na natulungan. Isa sa mga tambayan ng mga Pilipino dito sa Japan ay ang Bauhaus, kung saan pagsapit ng lunch break dito sa Japan, talaga naman dagsa yung mga Pilipino dito dahil naghahain sila ng putahing Pinoy. Tara! Gracia, ituloy po kayo. Pagpasok pa lang sa Bauhaus ay ramdam na ramdam ko na ang Pinoy hospitality. Sa halagang 1,000 yen o 500 piso, magsasawa ka na sa mga lutong Pinoy. Eat all you can kasi dito. Kaya tuwing tanghalian, dito matatagpuan ang marami sa ating mga kababayan. Maging ang ibang Hapon, type na rin ang adobo natin. Masaya ako dahil nakakain ko na yung hinahanap kong pagkain na masarap. It's time for some sightseeing! Samahan niyo akong akyatin ang pinakamataas na self-supporting steel tower sa buong mundo, ang Tokyo Tower. Ito yung isang lapad. Ang equivalent ito sa pera ng Pilipinas is 5,000 pesos. Para makaakyat ang Tokyo Tower, it's 820 Japanese yen. Ang equivalent sa atin yan, 410 pesos. Taong 1958 itinayo ang Tokyo Tower. Umaabot sa 333 meters ang taas nito. Tumatayo itong simbolo ng matatag na ekonomiya ng bansang Japan. Para makita natin ang malapitan yung mga buildings dito sa Tokyo, kami tayong telescope for 100 Japanese yen or 50 pesos. Ayun! Masisilayan mula rito ang kabuuan ng Tokyo. Pati yung mga taong nasa taas ng building. Magsasawa ka sa mga nagtataasang skyscraper sa Tokyo. Ang Shibuya naman ang sentro ng shopping at entertainment ng Tokyo. Araw-araw, di ito mahulugang karayom sa dami ng mamimili. Sentro rin ng atraksyon ang naglalakihang electronic billboards ng Shibuya. Nandito ako sa pinakasikat na intersection ng Tokyo. Ito yung Shibuya, kung saan napakaraming tao, hindi talaga nauubusan ng tao. At medyo wala lang ko nakikita mga Pilipino dahil karamihan ay mga Hapon at mga turista. Dito makikita ang mga naglalakihang malls at iba't ibang pamilihan. Sadyang may kataasan ng presyo ng mga bilihin dito sa Shibuya. Pero alam nyo ba kung saan ang mura at shopping spot ng mga Pinoy dito? Dito sa Meiji Koen, nagkalat sa malaking parking lot ang nagtitinda ng slightly used items. Minsanan lang nagkakaroon ng ganitong pagkakataon sa isang buwan. Kaya sugod agad ang maraming Pinoy dito sa Baratillo. Magkano yan? This is 1,500 yen. 1,500 yen, Yes. 750 pesos Yes, sa this is atin. Elgin, original. Talaga? Paano malalaman kung original? Aba, saan mo nabili dito? Dito rin sa free market. May mga damit, laruan, gamit pambahay, at iba pa na halos kalahati na lang ang presyo. Pagdating sa tawaran, walang tatalo sa galing natin. From 1,000 yen, tinatawaran niya ng 100 yen. Ako yun! Tuwing araw ng linggo lang ang day off ng Pinoy entertainers at domestic helpers at iba pang mga OFWs dito sa Japan. Kaya espesyal para sa kanila ang araw na ito. Dito sa simbahan ng Yatsuya, nagtitipon-tipon ang karamihan sa kanila upang makimisa. Pagkatapos ng 12 o'clock mass, mistulang reunion ng mga Pinoy ang eksena sa labas ng simbahan. Nalikatawid tayo. Oh, ito! Hello! Ito ang mukhang magkakabarkada ba kayo? Ano to? Pure Pinoy? Mga pure Filipinos? Nagkalat rin sa kalsada ang samut-saring paninda ng mga negosyanteng Pinoy. Nandyan ang adobo, biko, kare-kare at iba pa. Ang daming Pilipino! Masaya ako sa una kong pagbisita dito sa Tokyo, Japan. Kakaibang mga tanawin ang aking nasilayan. At higit sa lahat, marami akong nakilalang mga Pinoy na mainit na tumanggap sa akin. Napatunayan ko na kahit ano pa ang kanilang kinahaharap, dito sa Land of the Rising Sun, sing-aliwalas pa rin ng umaga ang
ngiti ng ating mga kababayan. Natuklasan namin hindi lang pala mga entertainers na Pinoy ang pumupunta dito sa Japan para magtrabaho. Nagiging patok na rin ngayon ang pagpapadala natin ng mga boksingero dito. Click na click kasi dito sa Japan ang boxing na kinatatampukan ng mga Pinoy. Dito sa Cebu, natuntun namin ang gym kung saan sinasabing nag-training ang ilang Pinoy boxers na ilang beses nang nag-champion sa mga international boxing competition. Sa katunayan, makakausap natin ang ilan sa kanila na lalaban sa Japan sa mga susunod na linggo. Kwentong boxing ang sadya ko sa maliit na skinitang ito. Narito raw ang gym na madalas pinagpapraktisan ng mga boksingero dito sa Cebu. Pero habang nilalakad ko ang maputik at masikip na daan, pakiramdam ko'y hindi lang basta kwentong suntukan ang aking matutunghayan. Naabutan ko ang ilang nag-iensayong boksingero. Tagpi-tagpi na lang ang ilang bahagi ng gym. Simple, luma at halos sira-sira na ang kanilang boxing ring. Pinagpatong-patong na goma ang kanilang punching bag. Kapansin-pansin na larawan ng kahirapan ang nakapalibot sa buong gym. Dito ko nakilala si Coach Bricks, ang trainer at coach sa gym na ito. Minana pa raw niya ito sa kanyang ama na dati ring boksingero. Mga boksingero talagang mahirap na yan buhay. Pero luma at sira-sira man, maraming talento ang dito unang nakita. Maraming pangarap ang dito nagsimula at hinulma. Tulad ng mga batang ito, pagkagaling sa eskwelahan, diretso na sa gym. Gusto nilang maging boksingero balang araw. Ayan, bilib ako, galing. Habang pinagmamasdan ko ang mga batang nag-iensayo, nakilala ko si Malcolm. Dati, isa raw siya sa mga batang ito. Mga 9, magti-10. Tapos papa... 9 years old? 9 years old. Oh. Grade 2 pa ako. Tapos papa ni Coach Briggs, pag hindi ako minsayo, puntahan niya ako sa paralan ko. Tapos sunduin niya ako. Tapos dito ako, painsayo niya talaga ako. Tapos nung nag-tournament lahat ng mga bata, ako ang naging gold medalist. Tulad ng kwento ng ibang mga boksingero mula sa mahirap na pamilya, si Malcolm, tila bilang pagtakas sa buhay nila, sa boxing na siya, halos nagbinata. Grabe. First, yung ensayo, disiplina, tapos mag-diet, malapit ng laban, grabe talaga. Tapos kailangan talaga mag-concentrate, ganyan. Ang pinakamahirap talaga yung ensayo. Araw-araw kailangan gumising ng maaga, pili ang mga pagkain kinakain. Ilang oras sa ensayo hanggang hapon at maaga ang tulog. Walang panahon para maglibang o magbarkada. Di naglaon, isang world champion ang hinirang mula sa lumang boxing ring. Yung iba yung magandang gym, walang naging world champion eh. Tapos itong gym na to, ako ang naging world champion. Kaya kahit ako sundap, ipagmalaki ko itong gym na to. Taong 2000 na makuha ni Malcolm ang titulong world champion sa lightweight division ng World Boxing Federation. Knockout ang kalaban, si Ricky Battery, na dati raw ay tumalo pa kay Manny Pacquiao. Taong 2001 ang hirangin siya sa ikalawang pagkakataon bilang champion sa World Boxing Federation match na ginanap sa Japan. Mantakin nyo nga namang ang mukha ni Malcolm ay nahanay kina Joe Louis at Muhammad Ali. Ngunit bago pa naging champion si Malcolm, marami nang hinirang na dakilang boksingerong galing Cebu. Halos bawat batang lalaki ay gusto maging isang Elorde o Peñalosa. Taon-taon ay may bagong nadidiskubring boksingero sa Cebu. At sa bawat boksingerong naahasa, buhay ang pag-asang balang araw ay may tatanghaling Pinoy World Boxing Champion. Ito ang Ala Gym, isang world-class gym dito sa Cebu. Malaya anumang oras pumasok ang mga boksingero dito, libre ang training. Isang patunay na malayo na ngang narating ng mga Cebuano sa mundo ng boxing. Dito walang makapipigil sa sinumang kababayan nating nais mangarap. Sa ngayon, maraming boksingero dito sa Cebu ang nag-iensayo para pumunta sa Japan. Karamihan daw kasi sa World Championship fights ay doon nagaganap. Bukod pa dyan, malaki ang kita ng mga boksingero doon. Pinapunta sa Japan dahil itong pinaka-active na boxing country dito sa Asia. As a matter of fact, last year alone, nag-host sila na, I think, 75 World Championship fights alone. Katulad ni Malcolm si Rev Santillan, isa sa ipinagmamalaking boksingero ng Cebu. Hawak niya ngayon ang titulong Ocean Pacific Boxing Light Featherweight Champion. Halos 9 na beses na siyang nagpabalik-balik sa Japan para lumaban.
sa karanasan mo na nakikilabang ka sa mga Japanese, ano yung saan tayo mas magaling sa kanila? Sa lahat magaling tayo eh. Sa pag-iensayo, sa mga training, sila bago pa sila pero disiplina maganda sa kanila. Nagmula rin sa mahirap na pamilya si Rev, ngunit na bagong kanilang buhay na magsimula siyang lumipad sa Japan para mag-boxing. Dati yung bahay namin taga Baguio, sira yun eh. Kasi parang unti lang, parang kubo lang. Pero pag nanalo ako, kahit paano pa-repair ko na, simento na at saka na, hindi na, kahit ano bagyo, okay na. Ayun na, happy na yung nanay ko. Malaki ang kita sa Japan. $15,000 o humigit kumulang 80,000 bawat laban, talo o panalo. Ngunit para kay Rev, higit sa kita ang karangalan na dala niya ang pangalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Bawat laban ni Rev, pakiramdam niya isa siyang bayani. Kasi ano na yan eh, pag boxing ka, buhay mo, tinataya mo din sa laban eh. Si Rev, puspusa ng ensayo, matinding disiplina ang kailangan. March 19, nakatakda ang susunod na laban ni Rev sa Japan at doon, susundan natin siya. Ilang araw na lang at sa mismong ring na ito, magaganap ang Oriental Pacific Boxing Federation Championship kung saan maglalaban ang Philippines versus Japan. Araw-araw ay may laban dito sa Tokyo Dome. Mapa-amateur man o professional ay todo suporta ang mga Hapon. Dito namin nakilala ang isang Hapon na labis na naniniwala at umahanga sa kakayahan ng mga boksingerong Pinoy. Siya si Matsuoka. Matagal na niyang hilig ang boxing. Mataas ang respeto niya sa mga boksingero at sa mismong sport. Mula nung makapang-asawa siya ng isang Pilipina, naging malapit na rin sa kanyang puso ang Pinoy boxers. Potential 高いボクサー。すごい天才。Genius fighter. Very strong. Hungry spirit. Taong 2001, nang masaksihan niya ang galing ng Pinoy boxer na si Malcolm Tunyacao. Naging instant celebrity ang Cebuano boxer sa Japan nang talunin niya ang kalabang Hapon. Marami ang bumilib sa lakas ng kamao ni Tunyacao. Humanga ang mga Hapon sa galing ng Pinoy. Lumabas sa mga magazines at pahayagan sa Japan ang moments of victory ni Malcolm Tunyacao. 2 araw bago ang kanyang laban, dumating si Rev Santillan dito sa Japan. Philippines. Walang oras na inaksaya ang boksingero. Pagkagising sa umaga, warm up agad ang kanyang inatupag. Sikat tayong mga Pinoy sa world class eh. Kaya kaya dito, Pinoy tayo eh. Kinabukasan, oras na para kunin ang timbang ng magkatunggali. Sa welterweight division, bawal lumagpas sa 147 pounds ang timbang ng boxer. Pasok ang timbang ni Santillan. Maya-maya, nag-weigh-in na rin ang kanyang kalaban na si Kazuhiko Hidaka. Isang tulog na lang at magsisimula na ang kanilang laban. Sold out ang tickets sa Tokyo Dome para sa championship bout ni Santillan versus Hidaka. Pinagbawalan kaming kumuha ng video sa loob ng dome dahil eksklusibo itong ipapalabas sa isang TV channel dito sa Japan. Pero pumayag silang gamitin namin ang kuha ng kanilang kamera. Unang ipinakilala si Hidaka. Lights off ang kanilang drama. Umugong ang buong dome nang lumabas na ang kanilang pambato. Samantalang nang ipakilala na ang defending champion na si Rev Santillan from the Philippines. Kami lang ng aking mga kasamahan ang sumigaw para sa ating kababayan. Pero baka sa mukha ni Rev na wala siyang suntok na uurungan. ジャッジを行います。東洋太平洋ベルター級タイトルマッチ12回戦。
Sa unang round pa lang, mainit na ang labanan. Matindi ang depensa ni Santillan. Agresibo naman ang mga suntok ni Hidaka. Sa round 2, kapansin-pansin ang pag-iwas ni Santillan sa kamao ng kalaban. Nagpakawala ng maraming malalakas na suntok si Hidaka. Bumawi rin si Santillan ng malulupit na suntok. Lalong uminit ang laban. Nakatanggap ng matinding suntok si Santillan mula kay Hidaka na nagbukas sa kanyang kaliwang kilay. Kapansin-pansin ang panghihina ni Santillan. Sa round 4, lalong lumatsyada si Hidaka. Nagpakawala siya muli ng kanyang magagandang suntok. At napatumba niya si Santillan. Agad bumangon ang ating pambato. At kahit duguan, di pa rin niya inaatrasan si Hidaka. Hanggang idineklarang champion by knockout si Hidaka. Pagkatapos ng laban, nakausap ko ang nag-iisang Pinoy na miyembro ng Board of Judges. Bakit sa tingin mo, Alex, naging takbuhan ng mga Pilipino yung pagsali dito sa boxing sa Japan? Kasi ang Japan ang nag-o-offer ng malaking premyo sa boxing dito sa Asia. Malaki offer? Magkano pinag-uusapan natin? Sometimes 1 million, sometimes more than that. Nasundan ng aming kamera ang paglabas ni Rev sa Tokyo Dome. Bagamat talunan, may nagpa-autograph pa rin hapon sa kanya. Di na namin siya nakapanayam pagkatapos. Magang-maga pa ang kanyang mukha at kailangan na niyang magpahinga. Umuwi man si Rev Santillan na di dala ang titulong minsan niyang hinawakan. Di pa rin siya lubusang talunan dahil may uwi pa rin siyang sapat na pera para sa kanyang pamilya sa probinsya. Di kalaunan, magkakaroon na naman sila ng rematch ng kanyang kalaban. At sa pagkakataong iyon, pipilitin niyang maiwagayway ang bandera ng ating bansa bilang kampiyon. Tulad ng maraming Pilipino, nagsimula sa hirap si Rosalina bago nakamit ang tagumpay. At ang pagbangon niya mula sa kahirapan, nagsimula dito sa Japan. Ang tahanang ito ay simbolo ng tagumpay ng isa sa mga kababayan natin sa Japan. Dito sa Bulacan, isa ito sa pinakamalaking bahay. Tara't pasukin natin ang tahanan ni Rosalina Honda. Hello, good afternoon. Si Ivan po sa Pinay Abroad. Si Bon ay panganay na anak ni Aling Rosalina. Kwento niya, noong bata pa sa squatters area sa Nabotas sila nakatira. Kayo magkakapatid to, ano? Pero mula na magtrabaho sa Japan ang kanyang ina, nabago ang kanilang buhay. Mula sa pinagtagpi-tagping plywood at karton, sino mag-aakalang sa magarbong bahay na sila nakatira ngayon? Ngayon, pag may gusto kaming bilhin, kayang-kaya na namin bilhin. Pag may gusto kaming biling sasakyan, gusto namin biling pagkain, damit, madali na namin mabili. Hindi kagaya dati na
Kailangan pag-ipunan muna. Bukod dito, may mga bahay pang naipatayo si Rosalina sa likuran. Tigi-isa para sa kanyang mga anak. Sa kalapit na subdivision sa Malolos at sa ibang lugar sa Quezon City, nakabili na rin ang mga lote si Rosalina. Pagdating sa business, nakuha ko yung ni Mama. Galing niya doon. Pero ang pinakamahalagang yaman ni Aling Rosalina ay ang pamilyang araw-araw na nakakaalala at nagpapasalamat sa kanyang sakripisyo para sa kanila. Napaka-the best ng mother ko talaga. Sabi ko, parang ako sa sarili ko, hindi ko kayang pantayan yung hirap tsaka yung pagsisikap at pagmamahal niya sa amin. Bilang magulang, bilang tatay, bilang nanay. Sa mundo ng mga OFW kung saan laganap ang masasaklap na kwento, magandang balita ang hatid ng kwento ni Aling Rosalina. Mula Tokyo, pupunta ako ngayon sa kanyang lugar sa Ibaraki. Isa itong probinsya sa Japan. Sakay ng tren, may katagalan rin ang aking biyahe. From Tokyo papunta dito sa Arakawa, Oki, 2 oras sa local train nila. Medyo palipat-lipat lang ng train pero naging maganda naman yung pagpunta dito. Maya-maya lang, Rosalina? Dito na lang ako. Hello, good morning. Hi, ma'am. Ay, hello po. Dating tindera ng isda sa Navota si Aling Rosalina. Nang maghiwalay sila ng kanyang asawa, mag-isa niyang itinaguyod ang 5 niyang anak. Anong pangarap mo para sa mga anak? Pangarap ko lang na makapag-aral sila dahil talagang gustong-gusto ko rin nung ako'y bata mag-aral. Hindi ko nagawa dahil sa kahirapan nga ng buhay. Hindi niya kailanman malilimutan ang panahong sagad ang kahirapan nilang mag-iina. At ang mga araw na wala siyang pwedeng asahan kundi ang kanyang sarili. Matutulog kami, umuulan. Siyempre, ako lang matanda dahil ako lang nanay, tatay. Kita ang langit dun sa aming bubong. dahil nakikita talaga, pag umulan, maglalagay ako ng plastic. Pag-plastic ako, parang hindi mabasa. Hanggang isang araw, naengganyo siyang magtrabaho sa ibang bansa. Sinabi ko, kahit siya, sige, okay lang ako. Kahit siya, di, kahit ano. Anong trabaho mo gusto mo? Kahit ano, walang problema. Pangarap at lakas ng loob lang ang tanging baon ni Aling Rosalina nang tumulak siya patungong Japan noong 1986. Una siyang nakapagtrabaho bilang domestic helper. Hindi naging madali ang lahat. Pag nakitang umupo ka lang, sisigawan ka. Pumasok ka ng katulong, hindi mo kaya. Pero patuloy na hinanap ni Aling Rosalina ang kanyang kapalaran sa Japan. Makakilala ko ng mga Pilipina, nakita ko na uhaw sila sa mga pagkain ng Pilipino. Gusto nila yon, tsaka yung gusto nila yung utang dahil ala silang ibili. Makaraan ang 5 taong pagpupursige, unti-unting nagsanga ang kanyang negosyo. Lumago ang dating maliit na puhunan. Ngayon, pagmamay-ari na niya ang Fiesta Sari Sari Store and Restaurant. Sarap naman yan. Dali, kare-kare. Okay, right. Maging ang laman ng kanyang tindahan, puro produktong Pinoy. Filipino products lahat. Puro Pilipinas yan. Mabenta ho ba? Siyempre, gusto-gusto ng mga Pilipino yan eh. At eto pa, sa tabi ng restaurant, nakatayo naman ang kanyang Fiesta Boutique. Proud na proud ako sa sarili ko, binigyan ako ng talino ng Diyos. Nakakayanan. Kahit hindi ako nakapag-aral, pero alam ko mas higit doon. Mas higit doon nakita ko na tinalo ko pa yung ipinag-aralan. Pang-club yan, pang-club. Mga sexy eh. Diba? Ang iba't ibang klaseng damit na binili pa niya sa iba-ibang bansa. Mga Pinay entertainer ang kalimitang namimili. Pati yung mga shoes, mga sapatos. Sa US din yan. Di matatawaran ang sakripisyo ni Aling Rosalina upang maabot ang tagumpay. Kaya minsan rin siyang kinilara rito sa Japan bilang isa sa matatagumpay na negosyanteng Pinoy.
lahat ng uri ng hanap buhay na mga gaganda na pang-business dito, nakuha ko ang goal. Sa gitna ng kanyang tagumpay, labis ang pananabik ni Aling Rosalina sa mga anak. Meron pa bang kulang sa buhay nyo? Kulang sa buhay ko? Makasama ko sila. Yun ang gusto ko, makasama ko sila. Na tuluyan, siguro, by next year, uwi na ako. Matagal na ako dito. Nakamit ko na yung tagumpay ko. Pinatunayan ni Rosalina Honda na para magtagumpay sa buhay, ang tibay ng loob at paniniwala sa sarili ay dapat may kakambal ring sipag, tiyaga at pananalig sa Diyos. Tunghayan muli natin ang tunay na drama ng buhay. At mahalagang impormasyon kaugnay ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Mula dito sa Tokyo, Japan, ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Kasama niyo naman dito sa Pilipinas, ako po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa bawat Pinoy abroad, mabuhay ka! Ng ating hadlang, di pinapansin